Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. God is good all the time. God is good. Alam niyo po kanina habang nagte-testimony po yung si Brother Joshua at saka si Sister Karen, hindi ko po maiwasang maluha. Sabi ko, bakit parehas kami ng experience? Sabi ko, hindi naman kami nag-usap-usap. Hindi naman kami magkakilala. Kakilala ko lang po dito, siyempre, si Pastora, at saka po si Nanay. Lagi ko nakikita sa palengke ng Alfonso, si Ate, at saka si Pastor Jonel. Sabi ko, bakit parehas yung aming testimony? Alam niyo po, habang pagka kami po ay magkasabay lagi ng Pastor Jonel pagpasok, wala na, nauubos po yung oras namin, isang oras papunta kami po ng biga silang sa pagsishare po ng Word of God. Kaya nalilibang na po kami doon sa pagbiyahe namin, hindi na namin namamalayan na nakauwi na kami kasi napaka-fruitful po ng aming ginagawa. Sa umagang ito, aking po binabati ang bawat isa. Happy 3rd anniversary. Actually, hindi naman yata 3rd 11. Yun nga lang pagkatatag ng pangalan, 3rd anniversary po. At alam ko po ang Diyos ay tapat. Tapat po ang Diyos. Patutuo ko na po yan sa buhay ko po. Sa buhay po ng family po, sa buhay po ng aming church, tapat po lagi ang Diyos. Kaya po, mga magulang ko at mga kapatid, sa umagang ito, and by the way, Happy Father's Day din po sa mga lahat ng tatay. You did a wonderful job. Napaka-huhusay, napaka-gagaling ninyong tatay. Alam ko, marami ditong lalo na yung mga binata dito, magiging mabuting tatay. Amen po ba? Ayan po, sa umagang ito, let us pray. Father God, we commit to you this morning. Mga oras na ito, Panginoon, ay itataas namin ang iyong pangalan. Ikaw ang dapat na maghari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa ika-3 taon ng JCCF family. Nandito kami upang mag-celebrate ng kagalakan sa iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Speak to us gently but powerfully, O God. Open our hearts and our mind so that you can transform our life. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito, itago mo ko sa likuran, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Gaya po na binasa kanina yung ating pong tekstong pag-uusapan, alam niyo po, hindi po ako tumatayo kapag ka po ako nag-guess na hindi po ako mag-testimony ng aking karanasan. Ako po ay siyempre lumaki po ako sa katolikong pamilya. At year 2000, umaattend po yung nanay ko ng Bible study kasi nagkaroon po ng sakit yung lolo ko, may pastor na pumupunta. At ang nanay ko, ang nanay ko po ay magdadasal. Kung alam niyo po yun yung magdadasal kapag may namamatay, siya po yung magdadasal kasama yung aking tiyahin. Ngayon po, dahil lagi sila nag-aaway ng tatay ko, dahil ang tatay ko sugarol, maraming bisyo, sabi ko po sa nanay ko, nanay, huminto ka ng pagbabible study. Sabi ng nanay ko, sige, hihinto ako. Pero ang natutunan ko ay natutunan ko na. Lumipas po ang napakahabang panahon. Ako pinapunta ng South Korea after I graduate sa Manila sa kursong Computer Science. Nagtrabaho lang po ako ng ilang buwan dito. Nagpunta na po ako ng Korea. Nagpatuloy po ang buhay ko. Maganda yung aking sinasahod, pero deep inside parang may kulang sa aking buhay. Alam niyo po, dumating po ako sa punto na halos ang ikinaliligaya ko'y bisyo. 3 kahang Marlboro maghapon. Beer at saka alak. Siyempre ang babae kasama doon. Hindi ko po kinahihiya yun. Kasi yun po yung totoong nangyari sa aking buhay. Pero namuhay ako sa kadiliman. Pero itong huli kong balik sa Korea, March 24, 2015, alas 6 ng umaga. Kaya ako kanina nung patuloy, sabi niya, alas 6 dito sa ng umaga. Alas 6 ng umaga, may narinig po akong napakalakas na tinig. At ang sabi po niya, pray. Ang lakas po noon. Hinahanap ko sa buong kwarto ko kasi nag-iisa ko sa kwarto kasi yung kasama ko na taga Ilocos umuwi at nagpakasyon a week before. Wala akong makita. Sabi ko, sino kaya tulad sa salitang ito? Wala naman akong nakitang tao na dumaan o wala naman akong nakitang kasama ko.
Siyempre, ang alam ko lang naman pong panalangin noon ay Ama namin. Sumunod po ako sa panalangin yun. Siyempre, sa Katoliko, kailangan mong mag-sign of the cross. Pero habang itinuturo ko po yung aking hintuturo sa aking noo, bumulong po siya. Hindi ganun kalakas yung una. Sabi niya, andyan ako sa isip mo, pero wala ako sa puso mo. At that time, nakonvict po ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw ito. Totoo, nandito ka lang sa aking isip, pero wala ka sa puso ko. And I realize maraming tao ganun. Nandito lang si Lord, pero dito, hindi pa pinapapasok. Lahat po ba nang narito si Lord nandito na sa puso? Alam niyo po, para akong batang naglulupasay sa sahig. Alas 6 po yun ng umaga. Actually po, pag ako'y gumigising, ang una kong dinadampot, kung hindi cellphone, sigarilyo at lighter. Totoo po yun. Pero nung araw na yon, March 24, 2015, alas 6 ng umaga, nung marinig ko yung salitang pray, nanalangin ako. Alam niyo po, para akong batang naglulupasay. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ikaw ito na nangusap sa akin. Amen. Hanggang alas 11 po ng umaga, iyak ako na iyak. Na araw na yun. Pero deep inside, habang tumutulo yung luha ko, meron namang nababago sa akin pagkatao. Sabi ko, bakit parang may nahuhugasan sa aking pagkatao? Para akong bagong nilalang. Yun po yung pakiramdam ko talaga. Pagdating po ng alas 11, siyempre po sa South Korea, wala po kami ibang libangan, kundi cellphone o di kaya computer. At ang itong ganitong laptop po, iniiwan o yung computer, iniiwan lang po namin. Libre naman ang kuryente, libre naman yung internet. Nanonood lang kami ng YouTube. Alam niyo po, pag tayo ko at umupo ako doon sa tapat ng computer, kinlik ko yung mouse, naiwan ko yung YouTube, alam niyo po yung tumugtog, kanta ng Hillsong ay Surrender. At pagkatapos nung marinig po, parang baliwala lang sa akin. Ang lyrics po kasi nung kantang ng Hillsong na I Surrender, here I am down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Pagdating po sa tapat ng lyrics na I wanna know you more, nangusap po ulit sa akin, iyak na naman ako. Sa unang pumasok sa isip ko, Bible. Ay noong mga panahong hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, kapag may nagbibigay ng Bible, tapon dito, tapon doon. Lagi nga akong tumata, pagka may darating na pastor, ako'y lagi nang lumalayo. Ayaw ko talagang makinig. Pero noong pong naisip ko yung Bible, dinampot ko agad yung aking cellphone, tumawag ako dito sa Pilipinas. Tinawagan ko yung nanay, hindi po yung misis ko dahil hindi pa nako-convert that time. Sabi ko sa nanay ko, Nay, padalhan niyo po ako ng Bible. Sabi ng nanay ko, anong nangyari sa iyo? Gulat na gulat yung nanay ko. Dati, pinahinto ko siya, ngayon, ako humihingi ng Bible. Sabi ko, basta padalahan niyo po ako. Sabi ng nanay ko, kailangan mo ng gagabay diyan. Ano niyo po sinagot ko sa nanay ko? Bago po ako magbasa, ako po'y mananalangin. Hindi ko po alam kung saan ko hinagap yung mga salitang iyon. Pero totoo po, 1 year po ako nagbasa ng Bible from Genesis to Revelation. Natapos ko po yun. Alam niyo po, napakaguli yun ng Diyos. Kaya sabi kayo na ni Brother Joshua, walang coincidence. Lahat yan nangyayari dahil makapangyarihan ang ating Diyos. Alam niyo po, sa gutom ko, sa salita ng Diyos, pipicturean ko yung page. Nauna ko pa naman basahin yung Book of Genesis. Sabi ko po, bakit puro pangalan to? May naboboring. Lipat ako sa New Testament. Alam niyo po, pagdating sa Book of John, ang pakiramdam ko, parang may kortinang nahahawi sa akin. Habang lagi po kong gutom sa salita ng Diyos. Tatakas ako sa trabaho, pupunta ako sa likod, mabasa ko lang. Inip na inip ako mag 7 o'clock para mabasa ko ang kasunod. Struggle po ko 1 year, wala akong mapuntahang church. Kaya po, 1 taon, doon ako sa Katoliko nagsisimba. At pag sabi po doon, sinong gustong mag-serve doon sa Catholic Church para sakristan. Gustong gusto ko na po.
Pero nung dumaan yung bus, papunta doon sa Catholic Church, may nakalagay doon, God loves you. Doon sa isang kanto, sabi ko, mahal na mahal talaga ako. Iyak na naman ako. Yun pala, Christian Church ng mga Pilipino. At doon pala ako dinila. Kasamahan niya ay mag-invite sa akin. Kaya po walang aksidente sa Diyos. Ang galing po ng Diyos. Kaya ako po, naniniwala po kung mga magulang ko at mga kapatid, ang Diyos po ay napakabuti. Wala hong aksidente sa Kanya. Wala pong aksidente na kayo nandito. God, ang gusto ng God, ma-bless po tayo. Kaya po kayo na hapon nagpapatuto yung dalawa, sabi ko parang experience ko yun ah. Kaya po napatingin ako sa Kanya. Wala pong imposible. Kapag nakanimana ng salita ng Diyos, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang nangyari. Kaya po sa umagang ito, samahan niyo po ako. Pwede bang yun ang aking message? Ayan po, God is really good. Sa atin pong pag-uusap sa umagang ito, nais ko pong tingnan po natin, mga magulang ko at mga kapatid. Sa atin pong binasa, basahin ko po muna muli sa Magandang Balita version. Sabi ho dito ng akla ng Hebrew chapter 12 verse 1 to 3 sa Magandang Balita. Kaya nga, dahil napaliligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang panguusig sa kamay ng mga kasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Actually, nung sinabi po ni Pastor Jonel na ating tema ay focus on Jesus or fixing our eyes on Jesus, nung binasa ko po itong paulit-ulit ay nakita ko po yung napakagandang title, To Finish Strong. Ang mahalaga ho ay tayo magtapos hanggang dulo. Naniniwala ho ba kayong ang gusto ng Diyos ay maging tapat ang ating pananampalataya sa Kanya? Amen. Kaya po sa umagang ito, sa ating hong propositional statement, sabi ho dito, mga ayan po ang ating title, Finishing Strong, Fix Your Eyes in Jesus, from Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. And I want to propose to yung mga magulang at mga kapatid, basahin niya po natin sabay-sabay. Believers should act verse 7 and fix their eyes on Jesus Christ, stand strong, reach the finish. Ayan. Yan po iikot ang ating pag-uusapan na tayo makarating hanggang dulo. Kaya yung mga bago na-attend ngayon, hindi po ito isang aksidente. Magpatuloy kayo kasi may magandang plano ang Diyos para sa inyo. Sa atin hong tanong na atin hong sasagutin ng mga puntos, how does a believer run to the finish line? Paano tayo tatakbo hanggang makarating sa finish line? Alam niyo po, mas maganda na tayo makarating hanggang dulo. Amen po ba? And I want to give you the background. Sabi ho dito, yung Book of Hebrews. Ang sabi ho dito, mga magulang ko at mga kapatid, the Book of Hebrews, although hindi natin alam kung sino ang sumulat, may mga ilang scholar na nagsasabi kay Apostle Paul. Dahil sa ilang mga termino na ginagamit na halos kapareho ng kanyang mga epistle. But comparing to the other epistle of Paul, magkaiba ang panimula na kung saan ginagamit ni Paul ay ang pagpapakilala. Kaya sa Book of Hebrews, kung mapapansin nyo in chapter 1, walang pagpapakilala gaya ng ibang epistle ni Paul. Kaya hindi may attribute kay Paul ang sulat na ito. Dito rin sa Book of Hebrews ay makikita natin yung high Christology. O ibig sabihin yung mataas na pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, yung supremacy of Christ. Kaya mababasa natin, pag binasa natin from chapter 1 to chapter 13, makikita natin higit siya sa mga anghel, higit siya kay Melchizedek, higit siya sa lahat. Ibig sabihin yung supremacy ni Lord Jesus Christ. At ang isa pong tema na pwede natin makita in the Book of Hebrews yung pagiging high or chief priest ng ating Panginoong Heso Kristo. Pang-apat is He is the author
and perfecter of our faith. Siya po yung nagbibigay ng pananampalataya at pinagmumulan ng ating pananampalataya. At ang panglima po ay yung call to persevere. Yung tawag para tayo ay magtagumpay o maging matatag. How does a believer run to the finish line? Una po nating puntos nating pag-aaralan is by putting our faith into action. Sabi ho din, basahin niya po natin sa NASB version. Sabay-sabay nga ho tayo. Every encumbrance and the sins which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang laging aplikasyon ng buhay na gamit pang araw-araw, ano po kaya ang laging aplikasyon? Pananampalataya. Ang prayer, aplikasyon po. But if you pray without faith, wala rin pong kabuluhan. If you worship without faith, wala rin saysay. Ang pananampalataya po ang gamit na pang araw-araw. Subalit mapapatunayan lamang ang ating pananampalataya kung ito ay nilalakipan natin ng gawa. Sabi ng aklat ng James, faith without works is a dead faith. Kaya sabi ni James, ipakita mo ang pananampalataya mong walang gawa at ipapakita ko ang pananampalataya kong may gawa. Hindi pwedeng may pananampalataya tayo pero walang kalakip na gawa. To prove that we have faith is to put it in action. Gaya ng lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Marami sa atin nakikita yung maliit na faith ni Peter dahil lumubog siya. Pero marami sa mga alagad na nakasakay sa bangka, may pananampalataya pero hindi man lang sumubok. Hindi man lang ipinut yung kanyang pananampalataya into action. Paano naman natin ilalagay sa action ng ating faith upang maging matatag hanggang katapusan? Tatlong bagay ang makikita natin sa unang puntos ng talatang ito upang ma-practice natin ang faith. Kanina habang nakikinig ako nung testimony, parang may narinig akong umalis, taas bumalik, umalis, taas bumalik. Alam niyo po ang unang dapat natin gawin to put our faith into action. Letter A is by being committed. To put our faith into action, our life must be committed to the Lord. Ano po yung committed? Hindi po yung K-U-M-I-T-E-D. Ano po ibig sabihin nun? Committed, yung committed yung isip. Dapat tayo po ay committed kay Lord. Committed po yung ating buhay sa Panginoon. Nasabi ko dito sa verse 1a, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, maging committed po tayo sa Panginoon. Sino po dito yung committed na kay Lord? Yung talagang anumang nararanasan, hindi nawawala. Amen. Yun ang gustong-gusto ni Lord, yung pagiging committed. Nasabi ko dito, ang unang nakakakita sa atin ay ang Diyos. Siya yung unang witness na sinasabi dyan. Ang pangalawa, yung mga taong nakapaligid sa atin. At ang pangatlo, siyempre, ang iyong sarili. Kaya sabi doon dyan, witnessing around, surrounding us. Kasama ka. Kaya, ang una mo titingnan sa buhay mo, look at yourself. Pangalawa, look around. Kasi sila yung mga nakakakita sa iyo. At ang higit na nakakakita, you look above. Look at yourself, look around, and look above. Ang Diyos ang higit na nakakakita sa atin kung talagang committed ka. Kaya kapwa natin, hindi mo masasabi kung committed talaga yan. Minsan, tumatayo sa unahan, pero hindi talaga committed. Malayo ang puso. Nasabi ko doon, mga magulang ko at mga kapatid, ang gusto makita ng Diyos sa atin ay ng mga tao na kapaligid sa atin bilang mga saksi sa ating buhay pananampalataya ay laging committed kay Lord. Ang Greek word ng... Ayan, gagamit na po ako ng Greek word kasi tapos na po kami ni Pastor Jonel sa Greek. Kasi hindi po ako nung preach ako, ayaw kong gumamit ng Greek kasi hindi pa naman kami nag-aral. Ngayon, nakatapos na kami ng Greek 1 and Greek 2. Ang Greek word ng committed ay desmenmenus, which translated to be dedicated or devoted. Kapag committed ka,
makikita mo na ikaw ay committed, ikaw ay devoted and dedicated sa iyong ginagawa sa ating Panginoon. Once na ikaw ay committed, directions will follow. Every step of the way, makikita mo yung pagkilos ng Diyos. Kaya kanina yung patotoo, nung mag-commit siyang gawin yung kanilang project, nakita niya yung pagkilos ng Diyos. Ganun po kasi ang ating Diyos. Pag nilagay mo sa aksyon ang iyong faith, heaven will supply. Sabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid, idadirect ka niya kung saan ang nais niya. The question is, are you willing to commit your life to the Lord? Take this verse from Proverbs 16:3. Commit your works to the Lord, and your plans will be established. Look, tingnan niyo po ang passage na to. Not you will establish, but God will establish for you. Ano po yung unang mababasa natin sa verse na yan? Commit. I-commit natin ang buhay natin sa Panginoon. Yan po ang mahalaga. To put our faith in action, our life must be committed. Nawa po ang bawat isang narito maging committed kay Lord. Pangalawa po, sabi ho doon mga magulang ko at mga kapatid, to put our faith into action, our life must be considered. Ano po ba ibig sabihin, pastor, ng considered? Di ba ho pa pagka may eleksyon, si President Bongbong at si President Lenny ang magkalaban, malaki na ang lamang ni Presidente Bongbong. Sabi ni Lenny, ay nag-concede na ako. Ano ibig sabihin? Sinusuko na niya. Ganon po ang gusto makita. To put our faith into action, our life must be considered. Hindi lang committed, ikaw ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Nasabi ho dito mga magulang ko at mga kapatid, let us also lay aside every encumbrance, the sin which so easily entangles us. Sabi ho dito, upang tayo makatakbo ng maayos at makarating sa nais nating marating, kailangan nating alasin ang anumang balakid. Sino po dito ang gustong tumakbo ng malayo pero ang laki-laki ng dalangbag? Na ang bigat ng dala, 100 kilo ang pasan-pasan mo, tapos gusto mo ikaw ay makarating hanggang dulo. Pag halimbawa ay tayo tatakbong lahat, ako lang yung may dalang napakarami, sino mauuna kaya? Eh siyempre yung walang dala. Kaya kinakailangan sa pagtakbo sa pananampalataya, isuko mo sa Diyos. Amen. Ang lahat ng nagpapabigat, ang lahat ng nagpapabagal, ano kaya yung nagpapabagal sa atin? Bakit tayo laging hindi makarating hanggang dulo? Kabigatan at ang higit sa lahat ay kasalanan. Kaya sabi ho ng mga magulang ko at mga kapatid, let us also lay aside every encumbrance and the sin. Yung mga kasalanan natin, yan po ay nagpapabagal upang makarating sa nais ng Diyos. Ang sabi ho dito, kapag ayaw mong aminin ang kahinaan mo, ayaw mong aminin ang kasalanan mo, at ayaw mong magsuko o mag-concede sa Kanya, lalong bumibigat at nagpapabagal ng pag-usad sa buhay. To put our faith into action, our life must be considered, na meaning nakasuko o pag-admit ng ating kahinaan at kasalanan. Paano ba isinusuko sa Diyos? Una, dapat may pag-amin. Pangalawa, dapat may pagsisisi. At ang pangatlo, dapat may pagtalikod sa kasalanan. Alam niyo po mga magulang ko at mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang repentance o pagsuko ng buhay, makikita yan ng tao kapag ikaw ay tumatalikod sa kasalanan. Ang totoong nagsisi hindi yung umiyak, hindi yung napaluha, hindi yung naging emosyonal. Ang totoong nagsisi ng kanyang mga kasalanan, makikita mo, tumatalikod na yan sa paggawa ng kasalanan. Alam niyo po mga magulang ko, mga kapatid, hindi naman madali. Kaya nga kanina pa totoo, nag-i-struggle. Ganun din, lahat naman po tayo. Ang Diyos po patuloy pa tayong babaguhin. Huwag po kayong mag-alala. Babaguhin po tayo ng babaguhin ng Diyos hanggang nakasuko ang buhay mo sa Panginoon. Sabi ho dito, kaya nga ang author ng Book of Hebrews ay sinabi niya, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangle us. Kaya nga, ang aklat ng Hebrews, ang author dito ng hihikayat, including himself,
na talikuran ng kasalanan at mga pabigat sa ating pagtakbo. Ang bigat ng kasalanan ang siyang nagpapabagal sa atin sa nais nating marating. Kaya nga, hindi tayo makahawak, take note, hindi tayo makahawak sa pangako ng Diyos dahil ayaw nating bumitaw sa kasalanan. Hindi naman pwede nakahawak ang ganito sa pangako ng Diyos, nakahawak ka rin sa kasalanan, ang kaliwang kamay mo'y nakahawak sa kasalanan, at ang kanang kamay mo'y nakahawak sa pangako ng Diyos. Salamat na lang. Mas malakas ang pwersa ng Diyos upang hatakin ka na makawala sa kasalanan. Amen. Pero habang ito'y humahawak sa kasalanan, napipigilan ang nais mo marating. Kaya po, maraming tao hindi makahawak sa pangako ng Diyos kasi ayaw bumitaw sa kasalanan. Ang kasalanan, tatandaan niyo po, idinadalangin niya na tayo'y makawala. Kaya sabi mo doon, ang totoong dahil doon, napipigilan ang paglago, napipigilan ang paglilingkod, at napipigilan ang pag-undan. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, isinusuko o isinusurrender ang buhay sa Kanya. Lahat ba talaga tayo nakasuko na ang buhay sa Panginoon? Yun talagang totally. Ako every night, lagi kong pinapaala sa sarili ko, Lord, I surrender everything to you. Kasi bukas ng umaga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung buhay pa ako. Hindi ko alam kung malakas pa ako. Hindi ko alam kung nakakapag-isip pa ako. But today, before I sleep, I surrender everything to you. Ano mang mangyari bukas, nakasuko na ang buhay. We need to concede our life to the Lord. Hindi lang committed, hindi lang considered. Pangatlo, our walk must be consistent. Hindi lang committed, dapat consistent. Kung nagsiserve ka ngayon, dapat hindi pa hinto-hinto. Dapat tuloy-tuloy. Sabi ko dito, ng Hebrews chapter 12 verse 1c, and let us run with endurance the race that is set before us. Tayong lahat ay kasama dito sa takbuhin nito. Bata o matanda, may ngipin o wala, tayong lahat ay sama-samang tatakbo papalapit sa ating Panginoon. Madali ang tumakbo, lalo kung nasasanay na tayo at taglay ang kalakasan. But ito ang problema ng marami, ang pagiging consistent. Sabi ko doon, committed ka na, tapos considered na yung buhay mo para magaan ang pagtakbo, then be consistent. Magpatuloy ka. Sabi ni Paul, keep the fire burning. Huwag huminto. Ngayon sasamba, mamaya hindi. Ngayon maglilingkod, mamaya hindi. Ngayon ang init sa devotion, bukas wala. Ngayon ang init sa prayer life, bukas wala. Nasaan yung consistency? Sabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid, check yourself. Check ourselves. All we need to do is to be consistent. Hindi question yung ating mood. Hindi po ako makakapag-pray kasi hindi ko po feel today. Wala namang sinabi si Lord na kapag feel mo saka ka lang mag-pray. May problema po ako kaya hindi po maka-attend. Mawawala ba ang problema mo kung hindi ka mag-worship kay God? Baka nga, mawala ang problema mo at tulungan ka ng Diyos kapag ka nag-worship at lumalangin ka pa sa Diyos. Kaya sabi dito, be consistent mga magulang ko at mga kapatid. Sabi dito, di ba ganyan din? Bibigay po ko ng example. Di ba ganyan din ang hinahanap ng babae sa kanyang manliligaw? Sino dito pong nakaranas sa ligawan? Di mo ba? Sinananay. Anong hinahanap niyo para sagutin niyo ng matamis niyong oo ang inyong nililigawan? Siyempre hindi lang pogi. Hindi lang mabait. Ang hinahanap ng babae minsan, consistent. Yung kahit hindi pa sinasagot, patuloy pa rin sinusuyo. Alam ko, marami dito, ako nakaabot din po, sinatatay siguro nakaabot din. Yung nagpapadala ng sulat, na yung papel ay mabango. Ay, hindi ko lang alam sa mga kabataan ngayon. Tingnan nyo, yung mga tumatawa dyan, relate na relate. Kasi noon po kami pa noon, nakaabot naman, 46 years old na rin po naman ako. Nakaabot po kami yung mabangong papel, stationery.
Tapos tutupiin mo yun ng napakaganda. Tapos ang nakalagay doon sa labas noong yung sulat, smile before you open. Ito namang babae, kilig na kilig. Siyempre, lalo na pag gustong gusto. Mga lalaki naman makulit din minsan, bibikini ng bibikini. Ayan. Alam niyo po mga magulang ko at mga kapatid, ang tinitingnan ng babae sa manliligaw yung consistency. Na kahit hindi pa niya, sinusubukan niya pa, hindi mo niya sasagutin. Para makita kung talagang totoo ba. Ganon din si Lord. May mga times na hindi pa tinutugon ng Lord ang ating mga dalangin. But eventually, tutugunin niya ng Lord sa right time. Ang tinitingnan lang ng Diyos, consistent ka ba? And this is the problem of many generations today. Lumalakad pero walang consistency. Bukas tutugunin na ng Lord, ngayon huminto pa. Sayang. Makakamit mo na ang pangako para din mga Israelita. Nakita na nila yung ginawa ng Diyos ng hatiin yung dagat, malapit na sila doon sa lupang pangako, umangat lang ang tubig ng ilog Jordan, sabi ng mga Israelita, balik na lang tayo, sige, balik na lang tayo sa Ehipto. Ganyan tayo eh. Mas madali ang bumalik sa dami na ng iyong pinagdaanan kaysa magpatuloy. Maging consistent ka. Because sa dako pa roon, doon mo makikita yung pangako ng Diyos. Kaya sabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid, dapat patuloy ng patuloy hanggang sa makamtan mo ang matamis na oo, hanggang makamtan mo ang sagot sa panalangin. Sa mga kabataan dito, I'm speaking to you, huwag agad sumuko, pag mahal mo, ipaglaban mo. Ayan. Idaan mo sa dalangin. Ewan ko kung narinig nyo na ito. Masarap daw mahalin ang taong bunga ng panalangin. Masarap mahalin ang taong bunga ng panalangin. Kaya kung may kabataan dito may nagugustuhan, idain mo sa panalangin. Kahit babae, idalangin mo yung binatang nagugustuhan mo, Lord, gusto ko po talaga siya. Pero huwag naman ganito ha. Sana huwag may masaktan. Kung ikaw si Pedro, huwag mo naman idalangin si Berto. Ha? Huwag ha. Masarap mahalin ang taong bunga na panalangin. Kasi kapag bunga ng panalangin, alam mong sinagot ka ni Lord. At alam mong galing yan kay Lord. Kaya sabi ko doon, maging nakikinig habang kinikilig, naglilingkod kahit masakit na ang likod. Idiomatic expression po yan. Ibig sabihin nagpapatuloy kahit anumang hamon ng buhay. Be consistent, mga magulang ko at mga kapatid. Consistency is the key to our intimacy with the Lord. Maging consistent. Una, to put our faith into action, ano gagawin natin? Be committed. Pangalawa, considered, nakasuko ang buhay sa Panginoon. At ang pangatlo, be consistent. Sabi ko doon mga magulang ko at mga kapatid, to finish strong, sabay-sabay nga nating basahin. Finish strong, we need to put our faith into practice by being committed, being consistent to the Lord, and by being consistent to Him. Ayan. Sabi ho doon, have faith in God because heaven will supply and support action. Kapag ang iyong faith, ang iyong pananampalataya ay iyong isinagawa, heaven will supply. Heaven will support your action. Alam niyo po mga magulang ko at mga kapatid, ako kanina yung patotoo ko konti lang. Pag ako po'y nagpapatotoo sa mga naranasan ko, iba. Heaven will support action. Year 2020, pinaalis po kami sa aming church. Kasi nangungupahan na kami. Iyak ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, para kami mga sisiw na pangangalapin. Kasi wala kami pagsasambahan. At habang ako pinagbabible study doon sa lugar namin, tumawag yung nanay ko. Sabi niya, nak, umuwi ka muna dito. Kapapag-pray pa lang, hindi pa kami nakaka-start. Ang tatay mo, iba na ang lagay. Dahil sinaman ang lasa, napaihina, pagdating mo nakalawit ng ganyan. Alam niyo po, ginawa ko lang,
binuhat ko lang siya. Paglabas ko ng bahay, dadalhin ko sa ospital, hindi ko muna isinakay sa sasakyan. Alam niyo po, ang bigat ng tatay ko, malaki pa kay tatay. Pagbuhat kong ganyan, sabi ko, Lord, kung ipapahiram mo pa ang buhay ng tatay ko, gamitin mo siya sa pagtatayo ng simbahan. Alam niyo po, papunta ko ng Lipa, nasa Cuenca pa lang, nagsalita yung tatay ko. Sabi niya, nasaan na tayo? Sabi ko, papunta tayong ospital, kanina masama ang lasa niyo. Sabi niya, bumalik na tayo, magaling na ako. Sabi ko, hindi pwede tatay, punta tayo ng hospital para ma-check ka. Yun pala, stroke. After 3 months during pandemic, natayo yung building na yun sa pangunguna ng tatay ko. Ang galing talaga ng Diyos, sobra. Kaya ako hanggang ngayon, kapag ako po may mga times na nanghihina, ang binabalikan ko lang kung paano ako tinatagpo ng Panginoon, lumalakas na ako. Kaya kayo po mga magulang ko at mga kapatid, kung saan kayo kinatagpo ng Panginoon, yun ang laging mong balikan. Titiyakin ko sa inyo, ang kalakasan, laging mong mararanasan. Kaya sabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid, put our faith into action. Noong po ako nasa South Korea, nadagdag ko na rin po ito sa aking patotoo. Padalawang attend ko pa lang ng Christian service, anniversary din. Ngayon, ako po yung nagpipray, sabi ko, Lord, gusto ko po magtayo ng hardware. Pero wala po akong pera. Kunti lang talaga po yung pera namin. Ngayon, yung speaker namin na galing Australia, si Pastor Tim, ang kanyang topic ay strangers in the foreign land. Ako naman po aktibo na kaagad nung kahit 2 weeks pa lang. Sabi ng, ako po naka-assign sa food. Sabi po noong aking ng aking pong kapatid doon, bro, mag-asikaso na tayo ng food kasi matatapos na. Bigla po nagsalita yung speaker, sabi niya, do not afraid of the giants in front of you. Sabi ko, sa akin nang usap nila. Sabi ko, huwag daw matakot sa mga higanteng nakapaligid sa akin. Kaya pag uwi ko, sabi tawag ako, Tay, ituloy nyo na. Huwag tayong matakot sa mga higanteng nakapaligid sa atin. God is with us. Alam niyo po, lahat ng pananampalataya ilagay ninyo sa may kasamang gawa. Gaganda ang buhay. Kung gusto niyo gumanda ang buhay, lagi nang may kalakip na gawa. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, how does a believer run to the finish line? Punta po tayo sa point number 2, by pursuing our calling with conviction. Kanina nabanggit din po ng mga nagpatotoo yung calling. Kaya encourage you sa lahat ng nagpatotoo at sa lahat ng naririto. Kung saan kayo kinukonvict ng Lord, i-pursue nyo. Bakit? Kasi hindi kayo makakatakas sa inyong calling. Sabi ng ng Romans chapter 11, for the gifts and calling of God are irrevocable. Ang gifts at ang pagkatawag daw ng Diyos ay hindi nagbabago. Tandaan niyo po, pag tinawag ka ng Diyos sa isang particular ministry, magpastor, maging singing, maging music, hindi ka makakatakas dyan. Kakatagpuin at hahabulin ka ng iyong calling. Ano po nangyari kay Jonas? Nakatakas ba siya sa calling ng Lord kahit siya doon nagpunta sa ibang direksyon? Hindi. Kinain niya ng isda. Naibalik pa doon sa talagang calling. Kaya huwag na kayong tumakas. Maging committed, maging consistent, huwag nang lumayo. Magpatuloy na tayo sa ating Panginoon. Sabi ho dito, again, upang makarating tayo hanggang dulo, ipurso natin kung anong pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya dapat magpursige tayo sa pagtugon sa kanyang pagtawag sa atin. Sa ganoong paraan, sa paanong paraan tayo tutugon, letter A, concentrate on the conviction of God. Ayan, lagi namin napapag-usapan yung fixing our eyes on Jesus. Ang una natin gagawin is concentration. Masabi dito, mga magulang ko at mga kapatid, mag-concentrate ka. Ano ba ang pagkatawag sa akin ng Diyos? Ano ba ang conviction sa iyo ng Holy Spirit?
Bakit mahalaga ang concentration? Sabi ng talata, to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kung sino ang tumawag sa atin, dapat doon tayo nakapokus. Si Lord ang tumatawag sa atin, kaya dapat doon nakapokus ang paningin natin. The problem of many generations today, si Lord ang tumatawag kung saan-saan nakapokus. Kaya hindi makarating kung saan gusto ng Diyos. Tingnan natin nung tawagin ni Lord si Peter to walk on water. Ang ganda ng simula, nakapokus kay Lord, nakakalakad, nakakausad, pero na magsimula siyang ma-divert ang focus niya, doon nagsimulang lumubog. Ganyan din tayo, kapag wala ang focus o concentration kay Lord, maraming problema at pagsubok ang pwedeng magpabagsak sa atin. Sino ho dito, taas niya po ang kamay, ang tumawag sa kanya ay problem? May tinawag ba dito ng problema? Wala naman ano. Sino po ang tumawag sa atin? Tiyak kayo si Lord ang tumawag sa atin? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang tumawag sa akin si Pastor Junel. Pero dito ako nakatingin. Tama, mali. Napayatang si Pastor Junel problema ang paningin. Si Pastor ang tumatawag, dapat ang paningin ko nasa kanya. Hindi ako dapat nakatingin sa kanya. Baka sabihin tumawag si Pastor Junel, Pastor Peter, tumawag siya sa akin. Pero dito ako nakatingin, parang may problema ang paningin. Dapat kung sino yung tumawag sa atin, doon nakapokus yung ating paningin. Ay tiyak ko, si Lord ang tumawag sa bawat isa sa atin, kaya dapat nakapako ang paningin mo sa ating Panginoong Jesus. Hindi naman po kubandag. Ano po? Kaya pag ako'y tinawag ni ate, dapat ang tingin ko ay kay ate, hindi din. Kasi siya ang tumawag. Doon po natin ilagay kung sino ang tumawag sa atin. Si Lord ang tumawag sa atin. Dapat nakapako o nakapix ang ating mga mata sa ating Panginoong Heso Kristo. Sasabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid. Kaya sasabi dito, kaya nga yan ang problem kaya nga yan mga problem, trials and persecution, hayaan mo lang yan. Kasama mo si Lord ang ating boss, kaya nga sa Kanya dapat nakapix ang ating mga paningin. Siya ang tumawag sa iyo, kaya dapat alam mo ang boses niya. Sabi po ng John chapter 10 verse 27, ganito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kapag alam natin si Lord ang tumawag, doon na tayo tumingin. Ang problema natin, si Lord ang tumatawag sa atin, doon tayo tingin sa mga problema. Wala akong kakainin, wala akong susuupin. Hindi. God, siya na ang magpo-provide. Mag-focus ka sa Kanya. Kahit marami kang problema, tingnan mo balang araw na susolusyonan ang iyong mga problema. Alam niyo po, mula na ako'y makakilala sa Panginoon, itinuong ko na talaga ang paningin ko sa ating Panginoon. Ako marami din po akong struggle. Actually, hindi ako karapat-dapat tumayo. Sabi nga kanina ng isang nag-testimony, hindi daw siya karapat-dapat. Wala naman talagang karapat-dapat tumayo dito. Kasi lahat tayo ay tainted ng kasalanan. Sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatuloy. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, i-concentrate mo na yung paningin mo kay Lord. Huwag ka nang lingon ng lingon. Di ba pag kayo may nililigawan, alang ay kitingin pa ng tingin sa ibang babae. Dapat kay Lord ka na nakapokus. Amen po ba? Dapat nakapako na ang iyong paningin sa ating Panginoong Yesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya sabi ko doon mga magulang ko at mga kapatid, we need is concentration o focus kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, fix your eyes on Jesus. Kay Lord na dapat tayo nakapako. Dapat nakatuuna ang ating paningin sa ating Panginoong Heso Kristo. And letter B, sabi dito, si Lord ang tumawag sa iyo, sa Kanya dapat nakapako ang paningin mo. Letter B, to pursue our calling with conviction, we need our consecration. Kanina, concentration, ngayon ay consecration. Ano ba ibig sabihin ng consecration? At ang sabi dito mga magulang ko at mga kapatid,
Pangalawa ay ang consecration o pagtatalaga. Pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Hindi lang nakapokus ka kay Lord, italaga mo na rin ang buhay mo kay Lord. Whatever happens, kay Lord ako. Problema talaga marami tao, hindi talaga nakatalaga. Sabi doon, kailangan nakatalaga ang buhay natin kay Lord. Let us read this verse. Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Tingnan po natin ang sinasabi ng verse na ito. Tingnan niyo po yung pula. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, tiniis niya ang lahat ng paghihirap. Ang taong nakakonsecrate ang buhay o nakatalaga ang buhay sa Panginoon, anumang hirap ang danasin, hindi yan bumibitaw. Ang sabi ho doon, ganun ang buhay na nakatalaga sa Diyos o consecrated kay God. Kung ano ang purpose ng pagtawag ng Diyos at dahil nakatalaga o consecrated tayo sa Kanya, gaano man kahirap, kapag convicted tayo na yun ang purpose ng ating calling, magpapatuloy tayo dahil doon natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Amen. Tatandaan niyo po, huwag tayong humanap ng madaling ministry. Ay, ito na lang, mas madali ito eh. Ang Panginoon hindi siya naghanap. Ay, mamamatay ako sa krus. Pahihirapan ako ng mga Hudyo. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpatuloy. Hindi siya naghanap ng mas madali. Ay, dito na lang kasama ko ng mga alagad. Baka may magbo-volunteer na magpapako sa krus. Huwag kayong maghahanap ng magbo-volunteer ha. Kapag yan ang talagang calling nyo. Alam niyo naman yan eh. Paano nyo ba malalaman ang inyong calling? Kung nakakita kayo, maganda ang boses nyo. May kulang yata yung mga awit ha. Baka tinatawag ka ni Lord. Parang kulang yung preaching ni Pastor. Parang may alam din ako. Baka tinatawag ka naman ni Lord magpastor. Makinig tayo sa Holy Spirit. Amen. Kasi kinakailangan ma-pursue natin ang ating calling. Masabi ko doon mga magulang ko at mga kapatid, kapag binigay ni Lord sa atin, tatandaan mo, alam ni Lord na kaya mo at mapagtatagumpayan mo. Tayo kasi lagi ng negative mindset eh. Pag binigay ni Lord, ay hindi ko kaya mag-gitara. Bakit hindi ka mag-practice? Bakit hindi mo gawing habit? Sabi dito, hindi kanya bibigyan ng hindi mo makakaya. Always remember that. Kaya malakas ang loob nating italaga ang buhay natin sa Lord. Alam natin kasama natin siya. Tayo po'y sinasamahan ng Diyos. Tatandaan nyo, tayo po ay kasama na sa parada ng tagumpay. Kung kayo po'y sasama, halimbawa ang grupong Aritalunan at Aritagumpay, saan kayo sasama? Ari alam niyong tagumpay, ari alam mong talunan. Saan kayo sasama? Sa tagumpay, siyempre, tiyak na eh. Si Lord ba nagtagumpay? Saan kayo sasama? Huwag ka na umalis. Magpatuloy. Ay, alam mo naman pa ng tagumpay na si Lord eh. Dito ka na sumama kay Lord. Kaya po yun ang motivation ko. Alam kong ako'y kasama na sa parada ng tagumpay. Bakit pa ako tatalikod? Bakit pa ako magbabackslide? Bakit pa ako aayaw? Sa ipinapagawa ng Diyos, ay alam kong kasama na ako sa parada ng tagumpay. Sabi dito, kaya marami hindi makapagdalaga ng buhay kasi hindi nauunawaan na hindi siya pababayaan ng Diyos. Wala, tatandaan nyo, wala pa akong narinig na na-bankrupt ang Kingdom of God. Meron na po ba kayong narinig sa Facebook o di kaya sa ibang newspaper na ang kaharian ng Diyos ay na-bankrupt? Hindi pa naman, di ba? Sabi doon, ay pwedeng ang bangko o ang bansang ito'y mabankrupt, pero ang Kingdom of God, hindi siya magkukulang. Amen. He can provide ng higit pa sa ating inaasahan. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, we dare, sabi doon, we dare to consecrate our lives to the Lord because we know that He called us and that He will never fail nor abandon us. Tandaan niyo ito, lagi niyo ito isa-isip, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Nasa isip mo lang, pinabayaan na yata ako ng Lord. Hindi, may ginagawa siya. Sometimes God is silent because pero siya ay may ginagawa sa iyong buhay. Minsan tinitest ka lang niya. Sino ba ditong nakaaranas mag-aral pag tinitest ay
nagsasalita ang teacher, nagtuturo. Sometimes, God is silent because God is testing us. At kapag napagtagumpayan mo yung test na yun, nako, pagpapala ang naghihintay. Sabi daw, basahin nga natin sabay-sabay. Pursue our calling with the conviction that we should fix our eyes on Jesus, concentrate and consecrate our life to Him, Knowing that He will never forsake nor abandon. Kapatid, baka sakaling dito ay may tinawag ng Panginoon. I don't know, hindi ko alam. Huwag kang matakot. Iporso mo. Hindi mo alam kung kaano kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po doon sa Bible School, may mga ilang patotoo, nagpunta lang doon, pamasahe lang ang dala. Pero nakagraduate, taladala ang tagumpay at diploma. God will provide. Amen po ba? Sa ating last point, how does a believer run to the finish line? Ang sabi ho dito, mga magulang ko at mga kapatid, by persevering amidst much persecution. Ang sabi ho dito, ng verse 3, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. How does a believer run to the finish line? Para makarating tayo hanggang dulo, mukhang ang gusto ng author na iaral dito ay palakasin ang ating kalooban. A call to persevere. Marami tayong pwedeng maranasan. Maraming pwedeng magpahina ng ating paglakad o pagtakbo. Subalit kung magiging matatag tayo sa kabila ng kahirapan, pang-uusig at mga problema sa buhay, mararating natin kung saan tayo dadalahin ng Diyos. Paano maging motivated tayo sa panahon na may matindi pinagdadaanan? Number 1 we need is compassion. Sabi doon, to persevere amidst much persecution, we need to have compassion. Kasi sabi ko ng verse 3 doon, for consider himself who has endured such hostility by sinner against himself, sabi, so that you will not grow weary and lose heart. Sabi doon ng verse 3a, sa magandang balita, Biblia ay ganito ang sinasabi, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pang-uusig ng mga makasalanan. Ang Panginoong Hesus nakaranas ng pang-uusig. Gusto nga siyang patayin. Ano ang dahilan bakit nagpatuloy ang Panginoong Hesus? Sa kabila ng kanyang mga nararanasang kahirapan at pang-uusig, hindi siya huminto o sumuko, kundi ang naramdaman niya ay habag at awa sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sabi dito mga magulang at mga kapatid, ang compassion o habag ang ating motivation upang magpatuloy hanggang wakas. Sabi nga dapat ang simbahan ay, ano daw dapat ang simbahan? Nararamdaman. Kasi ang simbahan po, living organism. The church is the living organism. Dapat ang simbahan buhay. At dapat ang simbahan ay nararamdaman. Kanina yung patutuo ng isa, nakakita niyo parang church to Ibig sabihin nakaramdam siya ng buhay. Ang simbahan po dapat may buhay. Kaya po ako ang ministry po doon sa IRM. Ang ibig sabihin po pala ng IRM, I am Redeemer and Master Ministry. Kaya po ang ministry ko doon, preaching, palitan po ako ng isang pastor doon, at ako po ay involved sa church planting. Dapat po nagpa-plant tayo ng church. Amen. Hindi dapat dito lang. Ako po lagi po, sabi nga ni Pastor Julian, sabi niya, ang pangalan ko mailabas. Dalangin natin. Sabi ko sa akin, sa mga miyembro doon sa Payapa, sabi ko, huwag kayong manalangin na may Koreanong dumating. Para pagandahin ang simbahan. Anong dapat panalangin natin? Ang panalangin natin dapat, paunlarin ang lahat ng nasa simbahan para tayo ang gamitin ng Lord sa pagpapalawak ng Kasi kapag ang panalangin, sana po Lord, sino pagpapalain? Diba? Kung tayo nananalangin para pagpalain ang lahat, bata, matanda, pagpalain, tayo ang gagamitin natin. So, ako po naniniwala one day, and I pray na simbahan ito, malaking simbahan ito,
na makikita. Dapat yung mga member ang powerful declaration every morning lalabas kami at gaganda ang aming simbahan. Magkaroon tayo ng powerful declaration. Tayo ba'y anak ng Diyos? Amen. May karapatan mo ba tayo sa pagpapala? Amen. At hindi yun na ang tingin. Yun ang problem natin minsan. Kulang tayo sa pag-action. Kaya ako every morning, pagkagising ko, pagkabasa ko ng Bible at manalangin ang aking powerful declaration, I am the Son of God. Hindi ako magkukulang. Hindi ako papabayaan ng Diyos, ng aking Ama. Yun ang identity mo. Kasi ang problema ng maraming Kristiyano, nalilimutan ang kanilang identity. Ang identity mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng pinakamayaman naman lang sa lahat. Amen? Huwag niyo kalimutan yung inyong identity sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko dito mga magulang ko at mga kapatid, sa kabila ng kanyang naranasan, kahirapan, ang pinili niya ay habag at awa para sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Ang compassion o habag ang ating motivation upang magpatuloy hanggang wakas. Sabi nga, dapat ang simbahan nararamdaman. Isipin natin na maraming tao ang nagtiis din ng ganitong sitwasyon upang tayo maabot ng Ebanghelyo. Sa ating panahon ngayon, dapat din tayo magtiis at magpatuloy. Kumbaga, tinatawag nating passing the baton. Nakakita na mo ba kayo ng larong relay? Yung ipinapasa yung baton, tapos marami po yung player at pagka tumakbo yung isa, ipapasa doon sa isa at kapag natanggap na yung baton, tatakbo naman itong isa hanggang sa makarating. Alam niyo po ba yung buhay Kristiyano parang passing the baton? Totoo po yan. Ipapasa natin sa next generation ang Word of God. Ipapasa natin sa next generation ang mga ministries. Kaya yung mga tumatayo ditong music team, hindi po yan mananatili habang panahon. Manghihina yan. Ang tanong, naipasa nyo ba sa susunod na henerasyon? Kaya po, pag kami nagkukwentuhan ni Pastor Junel, nagkukwentuhan namin yung mga leaders na tinitrain para maipasa yung leadership. Ako po naniniwala, marami na ditong leaders Magpatuloy po kayo. At alam niyo po ba yung pinagpapasahan ng baton? Alam niyo ba ang reaksyon mo pagka siya tatanggap na? Darating na yun. Excited na. Kung maaari lang, aabutin na niya. Sana gano'n ang mga miyembro ng JCCF. Yung parang, Pastor, ako na lang ang gagawa niyan. Ako na lang, pwede ba ako, Pastor, turuan mo para ako matuto? Pwede ba, Pastor, ako i-train mo? Dapat din ang passing sa bato. Ako naniniwala, hindi mo dito itinutulak. Nagpupusa. Kaya po, napakahalaga mga magulang ko at mga kapatid. Ang sabi dito, dapat hindi maputol sa atin. Dapat dumaloy patungo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sa generation natin ito, nakasalalay ang pagpapatuloy tayo nabubuhay. Kaya huwag kang mag-isip na mag-backslide, huwag ka nang mag-isip puminto, huwag ka nang mag-isip na bumalik na lang sa dati. Sabi ng Hebreo, 11:40, yung pinanggalingan nitong ating pinag-aaralan, yung last verse ng chapter 11, yung Heroes of Faith. Sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi daw sila magiging ganap yung mga nauna sa atin malibang kasama tayo. Isipin mo yung relay. 10 silang member ng team. Pero yung una, nagpatuloy, na ipasa doon sa isa, magiging ganap lang yung kanyang pagtakbo dahil may nagpatuloy. Hanggang sa dulo. At yung mga nauna sa atin, nagiging ganap ang kanilang pagtakbo sa pananampalataya dahil tayo ay nagpapatuloy. At ang mga susunod na henerasyon sa atin ay magiging ganap ang ating pananampalataya dahil sila ay nagpatuloy. Kasama tayo sa takbuhin ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kinakailangan mga magulang at mga kapatid, kapag tayo may pinagdaraanan, huwag nang sumuko. Huwag ka nang bumigay. Pagsubok lang. Kaya sabi ito mga magulang at mga kapatid, nagiging ganap dahil may nagpatuloy. Have compassion at magpatuloy ka.
Kung sakali mga JCCF dumating hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, nagsimula dito, 11 years, another 10 years, may nagpatuloy. Naging ganap ang ginawa ng 11 years dahil nagpatuloy yung 10 years. Naging ganap pa yon hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kaganapan kung maipapasa natin sa susunod na generasyon. Huwag kayong matakot mag-disciple. Yan ang ipinapagawa ng Panginoon. Magdisipulo kayo. Yung mga kabataan dito, magpa-disciple kayo kay pastor. Ayun po, naniniwala. Try na po yan sa PMI. Purihin po ang Diyos. Nagpasalamat po tayo na may mga nagpapagamit na katulad ni Pastor Junet. Ako, tumatayo lang ngayong araw na ito. Mamaya aalis na rin ako. Pero ang may iwan pa rin sa inyo is si Pastor Junet. At saka yung mga future leaders. Magpatuloy po kayo. Huwag kayong tumingin sa kahinaan. Huwag kayong tumingin sa problema. Huwag kayong tumingin sa liit ng church. Ang tingnan nyo, ang malaking Diyos. Ipako nyo na ang paningin ninyo sa Kanya. Kaya sabi dito, naramdaman ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 9:36, seeing the crowds, He felt compassion for them because they were distressed and downcast like sheep without shepherd. Paano kayo tumitingin sa labas ng simbahan ito? Ang nakikita niyo ba ay mga taong walang pagkakilala sa Panginoon? Alam niyo po, pag ako'y tumitingin, nakikita ko ang daming taong mapapahamak. Totoo po, ang daming taong mapapahamak. Magaganda ang buhay, magaganda ang sasakyan, magaganda ang kanilang mga bahay. Pero saan sila pupunta? Kakatakot. Impyerno pala. Kaya ikaw, kumakain ka lang ng 3 beses maghapon, may kaligtasan ka, ikaw ang pinakamayaman, sinabi ng Biblia. Dahil hindi mo mabibili ang kaligtasan. Amen po ba? Tanging ang dugo ng Panginoong Yesus lang ang itinambayad para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko doon, mga magulang ko at mga kapatid, serve with compassion. Pangalawa, and this is the last, last na. Nasabi ko doon, serve with courage. To persevere amidst much persecution, para tayo makarating sa dulo, ang sabi doon ay, motivate yourself to be courageous. Sabi niya, so that you will not grow weary and lose heart. Hindi ka panghinaan ng loob at hindi ka matakot sa buhay. Pangalawa, we need to be courageous para hindi tayo panghinaan ng loob. Yes, pwede tayong makaramdam ng pagod, makaramdam ng panghihina. Subalit kung alam natin ang lahat ng yun ay part ng pagsunod sa Panginoon, hindi tayo panghihinaan ng loob. Hindi tayo aatras, hindi tayo aayaw. Hindi tayo susuko dahil alam natin na sa kabila noon ay may mga tao naghihintay at nangangailangan ng kaligtasan. Alam natin bahagi tayo ng malaking gawain ng Panginoon. Let me remind you folks, huwag ka tayo matakot dahil ang takot ay nasa isip. Nasa isip lang ang takot. Amen? Hindi mo takot. Ibahagi mo mabuting balita. Tanggihan kayo, hindi mo kayo tinanggihan. Tinanggihan ang Panginoong Jesus. Salamat na lang sa buo kong family. Lahat sila. Isa na lang, yung aking kapatid na sunod sa akin. Kumaating din naman paminsan-minsan. Pero lahat sila nagsiserve na sa Panginoon. Ang hirap po, dahil ako po ang naging dahilan para sila himinto. Ang hirap po silang pabalikin. Sabi ko, bumalik na kayo. Sila ayaw nung una eh. Binabible study ko sila online. Inuumatin sila doon sa Roman Catholic. Binasa patungkol sa Diyos-Diyosan. Doon sila nag-isip. Bumalik. Sumama na sila sa nanay ko. Sabi, ba't hindi pinaliwanag? Tanong nilang dalawa. Kaya sila ay nagpatuloy. Kaya kami pong lahat nagsiserve na po sa Panginoon. Kaya po, mga magulang ko at mga kapatid, walang talo kapag kay Lord kasama. Amen. Kung tayo kasama na sa parada ng tagumpay. Kaya sabi dito ng Deuteronomy chapter 31 verse 6, sabay-sabay nga natin basahin.
Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor abandon you. Ang kaibigan natin, pwede tayong iwanan. Kahit nga asawa natin, pwede tayong iwanan. Pero isa lang ang tiyak kung hindi mag-iiwan. Si God. Hindi tayo iiwanan. Gawin lang natin ang ipinapagawa ng Lord. Be compassionate to the lost, reminding ourselves that once we are lost, tandaan natin, i-remind yung sarili nyo na tayo dati rin naliligaw. But now found. And have the courage to share the gospel for the expansion of His kingdom. Your love and labor are not in vain. Ang inyong mga pagpupursige at ginagawa, pagpapagod, hindi yan mawawalang kabuluhan. May gantimpala tayo sa Diyos. Magpatuloy ka lang. Masarap mangarap. Huwag nating tingnan ang liit ng church. Kung lahat faithful kay Lord, si Lord lalong faithful sa atin. Na siyang magpapalaki at magpapaunlad ng isang iglesia. Ang paglago ng simbahan ay hindi nakasalalay. Ang paglago ng simbahan ay nakasalalay kung united in prayer, united in sharing the Word of God, united in fellowship. Remember yung Acts 2. Ang pinakamasarap na pakiramdam, nagpatuloy ka, nagpagamit ka, at isa ka sa nagpatuloy hanggang dulo. To summarize ang ating pinag-usapan, how will we succeed in reaching the finish line? By putting our faith into action, our life must be committed. Our life must be considered, and our walk must be consistent. By pursuing our calling with conviction, concentrate on the conviction from God and consecrate your life to the calling of God. And last, by persevering despite much persecution. Nakakaranas tayo ng mga pag-uusig at problema. Huwag mong pilihin. Patuloy ka. Serve with compassion and serve with courage. Kaya po yan itong C. Committed, considered, consistent, concentrate, consecrate, compassion, and have courage. Ano ipamahagi ang mabuting balita. Sa ating reflection, it is not important how we start, but how we finish. Maraming taong nagsimula na maganda, pero nagtapos sa pangit. Mas maganda na siguro magsimula kang pangit, magtapos kang maganda. Pero pinaka-the best, magsimula kang maganda, maging consistent ka, at magpatuloy ka hanggang dulo. Remember this, Philippians 1:6. For I am confident, sabi ni Paul, of this very thing, that He who began a good work among you will complete it. Sa ibang translation, will finish it, will perfect it by the day of the Lord Jesus Christ. Ang pinasimulan niya sa inyo ay lulubusin niya sa pagpapalik ng ating Panginoon. He will sustain you. Sa ating konklusyon, let us always fix our eyes on Jesus, who saves and calls us. Have faith in Him, respond to His calling, and stand firm despite trials and persecutions. He will bring us to the finish line. Remember that our identity as sons and daughters of God is victorious in Christ Jesus. So rise up, my beloved. Be courageous enough to finish strong, fixing our eyes on Jesus, and be faithful servant of the Lord. Sa ating challenge, put your faith into action by being committed to the Lord, confessing, sabi dito mga confessing your sins to Him, and being consistent in finishing the race. Pursue your calling by fixing your eyes on Jesus, and consecrate your life to serve Him. Always have compassion for the lost, and be courageous, for He promised that He will never leave us nor forsake us. Finish strong in the Lord. I want to invite you, tumayo po tayong lahat. Umano po kayo ng kapatid. Sa ating pagtatapos. Magharapan po kayo ng kapatid. Sige po. Magharapan po kayo. Ayan. Yung po walang kapatid na humarap.
Sige po, yung mas nakakatanda, mas mauuna. Ito lang po ang sasabihin niyo. Sabihin mo, sumunod yung mas nakakatanda. Sundan niyo po ito. Finish strong. Huwag kang susuko. Magpatuloy ka. Magpadapit ka sa Panginoon. Ipako mo ang iyong mga mata sa Panginoong Jesus. Yung bata naman po ang sasagot. Sundan niyo po ito. Lalo na po kayo. Dahil nakakatanda kayo, gagaya lang ako sa inyo. Father God, tayo di manalangin. I wanna take this opportunity. Sakali man dito sa ating kalagitnaan, meron pang hindi nagsuko ng buhay. Ang kailangan lang natin aminin, pagsisihan, at tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa ating puso. Sino ka man na narito, I wanna invite you sa isang maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap at pananampalataya. Sundan mo lang ang aking panalangin, bibigkasin. Subalit ang bilin mo na ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. First time mo bang umaten? O hindi mo pa talaga kinikilala ang Panginoon bilang Lord and Savior? Ginawa ko rin ito, March 24, 2015, nang ako'y manalangin. I wanna invite you. Ibuka mo ang iyong labi. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At mararanasan mo ang ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Sige po, sundan mo ito, ang panalangin ito. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala ko po na ikaw ang may akda ng aking buhay. Inaamin ko po na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Sinasampalatayanan ko po ang iyong tinapos doon sa krus ng Kalbaryo upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung ginawa mo ito ng buong puso, ngayon pa lamang inilista na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Sa ikatlong taon ng anibersaryo ng JCCF. I pray, Father God, ng lahat ng miyembro sa pangunguna ng kanilang manggagawa, ang Pastor Jonel, ang Pastora Sheila, Panginoon, na lahat ng kanilang mga leaders, na ang simbahang ito, Panginoon, ang kanilang mga pangarap ay matupad. Hindi sila hihinto, hindi sila susuko, hindi sila aayaw, bagos ang kalakasang espiritual ang ipagkakaloob sa bawat isa sa kanila. Ito na ang panahon namin to pass the baton sa mga susunod na generation. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, na kami kasama sa iyong mga plano, kasama sa iyong mga pangako. Magpapatuloy kami hanggang dulo. We will finish strong hanggang sa ikaw ay bumalik aming Panginoon. Ano man ang pangarap ng iglesyang ito, Panginoon, ano man pinagdaraanan ng mga miyembro, aming sinasansala sa pangalan ni Jesus. At ang aming panininay sa ilang nakatuon, o aming Diyos. Hindi kami madadaig ng problema, hindi kami madadaig ng tukso, hindi kami madadaig ng anumang kahirapan sa buhay. Ang lahat na may pinagdaraanan ng mga miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, makakaranas ng kapahingahan. Kaya, Panginoon, samahan mo sila. Paularin niyo po ang kanilang iglesia, anumang kanilang pangarap. Iginay-claim namin, but because we are sons and daughters of God. Salamat, Panginoon, at sa iyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Hallelujah! Amen! At ang